Gigi, mahal ko. Babalaan lang kita. Bukas, sa kumpanya namin may bagong amo na darating. Kaya baka medyo busy tayo. May kailangan din akong asikasuhin bukas. Anan, go. Gigi, laban! Gabi na. Inaantok na ako. Ikaw din, Gigi. Matulog ka na ng maaga. Hindi ko pa siya nakita kung ano itsura. Pero magkasama na kami. Hindi ko rin alam kung mabuti ba ito. Bahala na. Ayoko nang isipin. Bukas may trabaho pa. Kaya binabati kita, Miss Muning. Deserve mo yan. Ang outstanding employee ng opisina ay ang ating Miss Muning. Uy, anong ginagawa mo? Huwag mong sabihing nagpapanggap ka para sa bagong presidente. Pakiusap. Huwag mo akong gambalain sa trabaho. Ano na namang kalokohan yan? Nagpapanggap ka? Sa tingin ko, gusto mo lang sumikat sa harap ng presidente para maging assistant ng presidente. Kung hindi ka marunong magsalita, mangyaring tumahimik ka. Kung may kakayahan ka, gamitin mo ang sarili mong kakayahan para makuha yan. Piling mataas. Mamaya, huwag kang magmadaling lumapit. Ang mga bagay ko. Hindi mo na kailangang pakialaman. Tahimik muna lahat. Dumating na ang presidente. Sama ka sa akin para salubungin siya. Ang dalawang kandidato para sa katulong ng CEO, pumunta kayo sa opisina ko ngayon. Apo, Tiyak na nakatanggap na kayo ng balita? Kailangan kong pumili sa inyong dalawa ng isang tao para maging assistant ko. Ay, magandang araw po, CEO Shen. Ako si Linman. Matagal ko nang naririnig na CEO Shen ay gwapo at may pambihirang talento. Ngayong nakita ko, totoo nga. Onghong. CEO Shen kahit ano man ang utos mo sa kinabukasan o kaya gusto mong gawin, ako tiyak na susuportahan kita ng buong puso. Lumabas ka. Ito ba ang hinanap mo para sa akin na magaling na empleyado? Pasensya na, CEO Shen. Bakit hindi ka pa umaalis? magandang araw po, CEO Shen. Ako, si Muning. Muning, tama ba? Nakita mo ang nangyari kanina. Simula ngayon ikaw na ang assistant ko. Pero kung mapapanatili mo ang posisyon na ito, depende sa kakayahan mo. Mayroon ba kayong gawain para sa akin? Kunin ang deal na ito. Gagawa ako ng sapat na paghahanda at magsusumikap ng buong lakas. Muning. Pinabati kita. Pero ang deal ni CEO Wang ay hindi madaling makuha. Kailangan mong magsikap. Salamat, Assistant. Diyang tiyak na magsusumikap ako. CEO Wang. Gigi, sasabihin ko sa iyo ang magandang balita. Ma-promote na ako. Talaga? Congrats! Pero kailangan ko patapusin isang napakahalaga at napakahirap na gawain. Naniniwala ako na kaya ni An-An. Balik tayo. Ang bagong amo ngayon kahit malamig ang dating, medyo gwapo rin. Pero sa tingin ko, siguradong hindi siya kasing gwapo mo. Hindi alam ni An-An kung ano ang itsura ko. Kung hindi ako gwapo, baka mandiri si An-An sa akin. Hindi naman. Sa puso ko, ikaw ang pinakagwapo. Si An-An sa puso ko ay ang pinakamagandang babae. Paano kung magpalit tayo ng litrato? Ikaw itong walang hiyang babae, nang aakit ka ng iba. Wag! Ikaw itong walang hiya,
Gusto mong ipalabas ko ang mga private mong litrato? Oh, ayaw ko. Okay lang. Paano kung mag-set tayo ng oras para magkita na lang tayo ng personal? Pero 2 linggo pa lang kaming magkasama. Masyado bang mabilis ito? At saka, madalas akong mag-OT sa trabaho. Kung hindi, saka na lang natin pag-usapan. Masyado naman ang amo mo. Dapat magpahinga ka rin ha. Oo, salamat mahal Gigi. Mahal kita. Ang dalisay nito at walang halong interes na pag-ibig. Ang ganda talaga. Tara, Mr. Wang. Matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan. Iinom ako para sa inyo. Siya, ang galing mong uminom, Miss Mo. Haha, Ngayon ko lang kayo nakilala, Mr. Wang. Talagang magaling kayo sa pag-inom. Miss Mo, ang galing mong magsalita. Haha. Halika, kumain ka. Mr. Wang, ang aming Shen Group sa larangan ng bagong enerhiya kamakailan ay napakahusay din, napakagaling. Oo, Kung makikipagtulungan kayo sa amin, magiging malakas na samahan. oo, Tingnan ninyo. madali lang yan. Sige, pwede. Tayo, gusto mo bang pag-usapan ng iba pang partnership? Ay, Mr. Wang. Tingnan ninyo kayo, mukhang nanghihina na ang kamay ninyo. Nakapatong na po sa hita ko. At gusto pa ninyong mag-usap ng kontrata? Ang dedikado naman ninyo sa trabaho. Ang galing mo namang magbiro, Miss Mo. Tanong ko lang, Miss Mo, may nobyo ka ba? Parang sa partnership project na pinag-uusapan natin ngayon ay walang kinalaman. Kung gusto ni Miss Mo na magkaroon ng koneksyon, pwede nating pag-usapan, di ba? Kung sasama ka sa akin, sisiguraduhin ko na si Miss Mo ay kakain ng masarap at iinom ng masarap. Pasensya na, mag-CR muna ako. Ay. Ay, Hindi ba sinabi ng CEO na ang pinakaayaw niya ay ang mga umaangat sa pamamagitan ng maling paraan na babae? Muning hindi ako magiging assistant ng CEO. Ikaw rin, hindi magiging maganda ang kalagayan mo. Linman, anong ginagawa mo? Mr. Shen napunta ako sa maling kwarto. Walang kwenta. anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo gagawin ko? Ang mukha na ito. Ang katawan na ito. Hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti. Huwag kang lalapit. Mr. Wang, kanyan ka makipag-usap sa partnership? Sobra naman yan. Mr. Shen, lahat tayo'y negosyante. Alam mo rin naman, iyan lang ay isang maliit na empleyado. Hindi mo kailangan gawing malaking bagay. Ang pang-aapi sa empleyado ko ay pang-aapi sa buong Shen Corporation. Talaga? Hindi ko alam. Ang maliit na empleyadong ito at ang partnership na 200 milyon. Mr. Shen, paano ka pipili? Ang Shen Corporation ko ay hindi makikipag-partner sa isang hayop na tulad mo. Sige, Shen Jiwan. Ganyan ka? Mabuti ka talaga. Para sa isang maliit na empleyado, naglakas loob kang galitin ako. Pagsisisihan mo yan sa bandang huli. Umalis ka. Muning? Muning, anong ginagawa mo? Muning. Muning, anong ginagawa mo? Ang sungit mo naman. Muning, binabalaan kita. May, girlfriend, ako. Oy. Apurahan. Bilis. Pumunta ka rito. Muning, gumising ka nga. Ang init ko.
Muning, ikaw. Ikaw. Muning, Zizi, mahal. Zizi, mahal. Sige, magpatuloy kayo. Mauna na ako. Anong oras na? Ano to? Nasaan ang cellphone ko? Assistant mo, kising ka na. President Shen, bakit kayo nandito? Mukhang naaalala mo na. Kagabi, pinacheck na kita sa doktor. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Salamat sa pagligtas sa akin, President Shen. Pero tungkol sa nangyari kagabi, pasensya na. Hindi ko. Sinadyang mang-insulto sa inyo. Sa susunod, mag-ingat ka. Pero, bahala na. Dahil sa utos ko, kaya nangyari ito. Paano naman po, President Shen? Ang pag-aayos ng kontrata ay tungkulin ng empleyado. Pero, sa tingin ko, ang bagay na ito ay may kakaiba. Si Wang Cheng ay hindi mukhang bastos. Parang, pinlano na niya ito. Ibig mong sabihin, sa likod nito, ay may taong nagplano? Lin Man. President Shen, pwede niyo ba akong tulungan? Ikaw, Shen, hindi pa kita kinakasuhan. Ikaw pa ang lumalapit sa akin. President Wang, pinag-isipan ko, kagabi ay nagpadala ako sa galit, pasensya na talaga. Si Muning, nasa hotel na ngayon. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo bang? Matalino ka. Sabi ko na nga ba, isang babae lang naman. Bakit kailangan pang magkagulo? Babalik na ako. Tara, balik sa hotel. Ganda, nandito na ako. Ngayon, tingnan mo kung paano kita aalagaan. Hahaha. Muning, wag nang matulog. Yan lang ang kaya kong itulong sa'yo. Si, Mr. Shen. Babaeng walang hiya. Anong gagawin mo? Pakawalan mo ako agad. Kung hindi, ako na ang bahala sa'yo. Mr. Wang, tingnan mo naman. Sino ba ang may hawak sa'yo ngayon? Miss Mu, mali ang ginagawa mo. Pitawan mo muna ako. Pag-usapan natin ng maayos, di ba? Mr. Wang, alam mo na ngayon na mali ang ginawa mo. Nung ako'y ginawa ng masama kagabi, hindi mo ba naisip na mali iyon? Hindi ka ba natatakot sa magiging resulta ng iyong ginawa? Resulta? Mr. Wang, tingnan mo itong dokumento. Isipin mo muna ang sarili mong kahihinatnan. Ikaw, isang maliit na empleyado, nakakuha ka ng mga ito? Baka naman niloloko mo lang ako. Batang babae. Masyado ka pang bata para dito. Mr. Wang, hindi ka pa rin naniniwala? Kung gayon, ano sa palagay mo? Paano ko? Nakuha ang mga dokumentong ito. At sino ang naghatid sa iyo dito? Ano ang gusto mo? Mr. Wang, huwag ka nang mag-alala, halika. Pirmahan mo itong kontrata. Wala kang aasahan. Ayaw. Sige, ayaw pumirma. Ha? Pipirma ka ba? O hindi? Pirma. Pipirma ako. Di sana sinabi mo ng mas maaga. Halika. Kamay. Okay na, Mr. Wang. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyari kagabi. Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo? Ayaw mo pa ring magsabi? Wag. Wag mo na akong paluin. Sasabihin ko na. Si Lin Man. Si Lin Man ang lumapit sa akin. Talaga nga siya. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang haharap sa kanya. Ginoong Shen, bakit kayo nandito? Tikman lang ang kantin ng kumpanya. Ano? Hindi pwede? Oo naman. Ito ang inyong kumpanya. Siyempre, gawin mo ang gusto mo. Oo nga pala, yung bagay tungkol kay Lin Man. Dahil hindi sapat ang ebidensya, nag-downgrade lang ako sa kanya. Ano sa tingin mo, ata? Ginoong Shen, sa totoo lang, ikaw. Wala yon.
ikaw ang assistant ko eh. Kung sino man ang mang-api sa'yo, iyon ay kalaban ng Shen Corporation. Kung noon pa man, mayroon ding tumulong sa akin tulad niya. Hindi ako mapupunta sa pagkawala ng dangal at pagkabigo. Salamat, Ginoong Shen. Anong nangyari? Si Wang Cheng ay may problema. Karapat dapat sa kanya yan. Ano? Natatakot ka? Hindi. Si Ginoong Shen ay bata pa. Namamahala ng isang grupo. Kung walang matinding paraan, hindi ito posible. Pero alam ko, Ginoong Shen ay isang tagapagtanggol ng mga empleyado. Isang mabuting boss. Sapat na yon. Huhuhu, nakakatakot. Kahapon ng gabi, muntik na akong abusuhin ng isang kliyente. Kumusta ka? Wala ka namang nasaktan. Okay lang ako. Buti na lang may sumagip sa akin. Gusto ko rin sanang protektahan ka. An-an, magkita tayo. Si. O kaya huwag na lang? Si. Ginoong Shen, mauuna na ako. Kumain ka ng dahan-dahan. Kakaiba. Bakit si An-an din? Pasok. Oy, oy, oy. Hindi ba ito ang ating mapagmataas na binibining mo? Pumunta ka sa akin. Anong kailangan mo? Hoy Linman, yung tungkol kay Wang Cheng dati, hindi ikaw ang may gawa nun, di ba? Walang ebidensya. Maniniwala ka ba o hindi? Idedemanda kita para sa paninirang puri. Matatapang mong saktan ako. Pero tungkol dito, kailangan talaga kitang pasalamatan. Hindi lang wala akong anumang aktwal na pagkalugi. Pumirma pa ako ng kontrata na 200 milyon. Linman, sabihin mo kapag gumagawa ng masama, pero sa halip ay nakatulong sa iba. Ano ang pakiramdam? Masarap ba? Binabalaan kita kung may susunod pa. Ang recording na ito ay lilitaw sa iyong paglilitis. Ikaw. Pasok. Mr. Shan, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Wala lang. Nagtataka lang ako. Kapag nagkikita kayo ng nobyo nyo, ano ang gusto nyong mga regalo? Ito, binili ko ito sa auction sa Paris noong nakaraang linggo. Tingnan mo kung bagay sa'yo. Ito ay gawa sa TF, dekalidad, na kuwintas na brilyante. Isang lalaki ay maaari lamang mag-order ng isa sa buong buhay niya. Ibinibigay sa nag-iisang tunay na mahal. Kaya Mr. Shen, ito ba ay? Mr. Shen, ibibigay niyo ba ito sa nobya ninyo? Akala ko pa naman ay seryoso kayo, pero tahimik lang pala. Kapag nabanggit ang nobya, ang saya-saya ng mukha. Mukhang Mr. Shen ay talagang mahal na mahal ang kanyang nobya. Oo, sa tingin ko, napakaganda ng alahas na binili ninyo. Pero ang nobya ninyo ay mas magpapahalaga sa inyong intensyon. Pwede kayong maghanda pa ng isang bouquet ng bulaklak. Sige, di maghanda ka. Si. Ay naku, masyado akong nagmamadali. Naiwan ko ang cellphone ko sa opisina. Isipin ko nga. Siguro. Mesa 225.
At ito naman, ito ang pinakasikat sa aming tindahan. Kung gusto mo, An, mahal. Halika. Halikan mo ako. May interesado ka ba? Uminom ng isang baso. Wala yan. Ginoong Senator. Ginoong Shen, hindi ba dapat si Ginoong Shen ay may lakad kasama ang girlfriend niya? Hindi ba dapat si Ginoong Shen ay may lakad kasama ang girlfriend niya? Hindi. Siguradong sobra ang pressure sa overtime kamakailan. Kahit ang mga guni-guni ay anino ng kapitalista. Anan, mahal, nandito na ako. Anan, mahal, nasaan ka? Anan, mahal. May nangyari ba kaya hindi ka makarating? O ayaw mo na talagang pumunta? Ay, nakakainis. Napaikot ako ng isang lalaking manloloko. Kaninang hapon, binuhusan ko lang siya ng isang basong alak. Napakadali para sa kanya. Napakadali para sa kanya bukas. Talagang sasabihin ko sa kanya ang lahat ng masasakit na salita bukas. At pagkatapos ay i-block ko siya at i-delete. Muning pumasok ka. Ginoong Shen, Pasok. Kumusta na ang proyekto ng Lee Group? kasalukuyan pa itong pinag-uusapan. Hindi ko alam kung para saan pa kayo. Ngayong araw na ito, gusto kong makita ang resulta. Opo, Ginoong Shen. Anong klaseng tao ito? Galit na galit ba siya? Bakit niya ako pinagbubuntungan ng galit? Ang malas ko naman, sa trabaho, inaapi ako ng amo, at sa pag-ibig, niloko ako ng manloloko. Ano bang kasalanan ko? Gusto ko siyang murahin, ang lalaking manloloko. Hala, nagkamali ako ng tao. Pasensya na, Gigi. Nagkamali ako ng mesa kagabi. Pasensya na. Masyadong nagmamadali ako kahapon. Naiwan ko ang phone ko. Nakita ko noon, isang lalaking manyak na nanggigigil sa waitress. Kaya umalis akong galit. Ay, pasensya na. Pasensya na talaga. Nagkamali ako sa iyo. Gigi, patawarin mo ako? Ginoo Shen? Pasensya na, mali ako. Aayusin ko na ang file. Dapat gawin ang tamang bagay, sa tamang oras. Assistant mo, alam mo naman yata. Okay lang, hindi ako galit. Akala ko ayaw mo akong makita. An. Pasensya na, amo. Mali ako. Ano na naman ito? Ngayon, ito na ang 3 beses na akong nakagalit sa amo. Ngayon, tiyak na pagagalitan ako ng todo. Diyos ko, sino ang magliligtas sa akin? Okay lang, sa susunod, mag-ingat. Ha? Bakit? Gusto mo pang maparusahan? Hindi naman, hindi. Amo, may problema. Ang proyekto sa Yuncheng, may problema. Ang galing ni Ginoo Shen. Wala pang kalahating araw, naayos niya agad. Oo nga, hindi ko inaasahan. Sa pagbiyahe kasama si Ginoo Shen, marami akong natutunan. Tama. Totoo ang sinasabi ko. Galing sa puso ko iyon. Itong proyektong ito, sa hinaharap, marami pa kayong makikinabang. Ingat, Ginoo Shen. Mag-ingat. Muning, alagaan mo si Muning. Opo. Muning, ayos ka lang ba?
Hoy, pulis? May nakitang kriminal dito. Sino ang nagpadala sa'yo? Sa impyerno ka na lang magtanong? Ginoong Shen, Bukod dito, may iba ka bang nasaktan? dito lang. Zhang Jingheng dali, hanapin ang doktor. Opo, Siguradong masakit, diba? Okay lang, kaya ko tiisin. Kung talagang hindi mo kaya, kagatin mo na lang ang kamay ko. Simula nang mawala ang mga magulang ko, wala nang ibang nagmamalasakit sa akin ng ganito. Halika, Ay, Ginoo, anong ginagawa mo? Ibababa mo. Oy, Mr. Shen, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. mahina ang katawan mo. Mas mabilis kung ganito ako umuwi. Tara, Hindi makikita pa rin tayo ng iba. ano? Wala naman tayong bahid. Natatakot ka ba sa sasabihin nila? Mr. Shen, pakibaba na lang ako. Sigurado ka bang kaya mong maglakad pa uwi? Tingnan mo tayo naman akong maayos, di ba? Mr. Shen, nandito na ang doktor. Magpahinga ka muna. Salamat, Mr. Shen. Okay na ako. Nasaktan ka dahil sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Gigi! Sinta! Nasaktan ako. Ang sakit. Bakit si Muning ang nasaktan? Nasaktan din si An-An. Malala ba ang sugat mo? Anong nangyari? Dinala ka na ba sa doktor? Bakit tumunog ang phone niya? Opo, nag-aalala pala sa akin ang amo ko. Pinabandage ako ng personal na doktor. Kausap kaya niya sa chat? Kakaiba. Bakit si An-An ay? Muning, ikaw ba? Zizi, Sinta, Ziji? Sinta? Baka naman. Nagrereklamo ka ba sa nobyo mo? Nagrereklamo ka ba sa boyfriend mo? ah? Wala. Ikinukwento ko lang ang ginawa ko ngayong araw na pagliligtas sa isang tao ng buong tapang. Oh, ayos lang yon. Ikaw, okay ba ang kamay mo? Ayos lang. Yung may kailangan pa ako sa project ko. Mauna na ako. Sige, magtrabaho na kayo. Ang awkward. Gusto ko nang magpahinga. Ginoo Shen, na-verify na. Ang sumalakay ay tauhan ni Wang Cheng. Galit na galit sa iyo. Naayos na ba lahat? Naayos na. Patuloy mo munang bantayan para sa akin. Kung may problema, i-report agad sa akin. Opo? Saka mo ako tulungang mag-imbestiga ng isang tao. Dahil ayokong si An-An ay sumama sa akin dahil sa pera. Dapat din akong bigyan si An-An ng sapat na espasyo at respeto. Wala na. Mauna ka na. Opo, Ginoo Shen. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Dub. Baka nag-iisip lang ako. Magkataon lang. Ningning, bakit ngayon ka lang umuwi? Na-delay kasi. Naku, mismo ko. Nabalitaan ko na para iligtas ang boss mo. Nasugatan ka. Ay, tingnan ko ang sugat mo. Oo nga. Ako si Chuchu. Nag-alala ng matagal. Muntik na akong sumugod para kunin ka. Nako, itong maliit na sugat walang problema. Palaging nagmamatigas. Ay, oo nga. Nakipagkita ka na ba sa nobyo mo? Ikaw talaga. Kung gusto mo, puntahan mo.
Nasa tabi mo siya. Maaari ka niyang alagaan. Araw-araw sa phone, puro bolero lang. Naku! Busy kasi siya sa trabaho. At saka, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. At saka, hindi ba nandyan kayo? Ay, okay na. Huwag na nating pag-usapan yan. Tara, kumain. Galing sa food street, naka-take out. Lahat ng paborito mo. Subukan mo ito. Hindi ko alam kung kamusta na ang sugat ni An-An. Gumaling na ba? Kayo na muna kumain. Maliligo muna ako. Iligpit na natin. Oo, tara na. Ning, tumutunog ang phone mo. Naliligo ako. Pakisagot muna. Kumusta? Oy. Magandang araw. Naliligo siya. Hindi pwedeng sumagot. Tumawag ka na lang mamaya. Simula pagkabata, ang mga babaeng lumalapit sa akin ay para lang sa pera o pakinabang. An-An. Akala ko magiging iba ka. Pero, pareho lang kayo. Tara. Inom tayo, cheers. Tara tagay. Ji-Yuan, ano bang nangyayari sa'yo? Dati todo angas ka. Pero ngayon, para kang patay. Alam mo ba, ang pakiramdam ng ipagkanulo? Ikaw, baka naman yung babaeng sa phone mo. Nag-cheat. Pre, sinabi ko na sa'yo dati, mag-ingat sa pag-ibig sa internet. Kita mo, sa una pa lang. Akala ko, mahal ako ni An-An. Pero, pati siya ay nagtaksil. Ang usapan nyo araw-araw ay sa pamamagitan ng malamig na phone. Walang emosyonal na koneksyon, kaya naman nainip ang bata. Gusto ko lang ng tunay na pag-ibig. Ang hirap ba nun? Z. Ang tinawag mo ay hindi maabot. Ano ba? Pinisasahan ako ng tawag. Baka busy siya. Pero gabi na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit di mo sinasagot tawag ko? Kung hindi mo sasagutin ang tawag ko, magagalit na ako. Wala naman sigurong nangyari, di ba? Gigi, lumabas ka na. Baka naman may nangyari sa kanya. Hindi naman. Baka naman dahil masyado akong abala sa business trip, na-neglect ko siya. Kapag natapos na ang abala kong ito, siguradong babawi ako sa kanya. Uy, mahal ko, bakit ang tagal mo? Hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko? Kaibigan ako ni Ji-Yuan, Shaolin Zeng. Medyo marami siyang nainom. Pumunta ka sa Jixuan Club, sunduin mo siya. Sige, pupunta na ako. Ano bang ginagawa ng mga mayayaman na to? Gabi-gabi na'y umiinom pa? Sino ba naman kasing binabayaran ako ng doble? Magandang araw. Ako ang susundo kay Mr. Shen. Ikaw ang bagong assistant ni Ji-Yuan? Marami siyang nainom. Wala akong magawa, kaya tinawagan kita. Ang kamay mo? Ayos lang ba? Ayos lang. Kaya ko. Baka naman ito ang nangyari noong nasa probinsya ka. Noong iniligtas mo siya, ang sugat na natamo mo? Trabaho ko lang ito. Ikaw na munting assistant, napaka-attentive mo naman. Ji-Yuan may napakagandang babae sa tabi mo. Ano bang ginagawa mo? Mr. Shen, bakit bigla kang lasing na lasing?
Si Ji Yuan ay lasing dahil sa kanyang kasintahan, hindi alam kung ano ang ginagawa. Tara na. Huwag na nating patulan. Ano bang ginawa ko sa'yo? Miss, gabi na? Saan ka pupunta? Pasensya na, pakiurong naman. Oy, matigas ang ulo ng babaeng to. Gusto ko yan. Magkano binibigay niya sa'yo kada gabi? Doblehin ko. Dilag, samahan mo ako mamayang gabi. Ano sa tingin mo? Pasensya na. Sa mga taong bastos tulad mo, hindi ako interesado. Ikaw? Ako. Pinapansin ka. Swert mo yan. Sa natitira mong buhay. Sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Hindi ko kailangan. Huwag mong tanggihan ang maamong paraan. Pipilitin kita. Alam mo ba kung sino ako? Babaeng walang modo. Mag-ingat ka. Ipaparanas ko sa'yo ang lahat ng kahihinatnan. Ang tao ko, ginalaw mo? Masakit. 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 Alam mo ba kung sino ako? Ako ang sikat na binata ng pamilya Gu. Mas mabuting maging mabait ka. Kung hindi, pababayaan ka ng pamilya Gu. Pamilya Gu? Iyon ang malaking kliyente ng Shen Corporation. Sa harap ng Shen Corporation, ang maliit na negosyo tulad ng Pamilya Gu ay naglalakas loob na gawin ang gusto. Pamilya Shen? Ikaw si Shen Ji Yuan. Ah, ikaw pala ang assistant ni CEO Shen. Kaya pala ang ganda-ganda mo. CEO Shen, maaari mo munang laruin. Maaari mo munang laruin. Ang Pamilya Gu nitong mga nakaraang taon ay naging mayabang, lalong nawawalan ng respeto. Hindi. Hindi, CEO Shen, ang ganitong bagay ay hindi na mauulit. Tumigil. Humingi ka ng tawad sa aking assistant. Miss, pasensya na. Ako ang nakasakit sa iyo. Ang partnership ng Shen at Gu ay kanselado na ngayon. CEO Shen? Bilis, umalis ka na. CEO Shen, kung kanselahin ninyo ang partnership sa Pamilya Gu, malaki ang epekto sa Shen Group. Ang isang partner na walang respeto ay hindi na dapat pakisamahan. Tandaan mo, ikaw ang assistant ko. Ang mga api sa iyo ay kalaban ng Shen Group, Sing Group. Kung ang mga pangyayari noong panahong iyon, may tao ring tumulong sa akin na makaalis sa gulo, hindi ako mapapahiya at masisira ang pangalan. Ano ang ginagawa mo? Bakit nakatulala ka? Hindi ka pa ba aalis? Ginoong Shen! Ginoong Shen! Ang init ng mukha mo, bakit? Parang hindi naman dahil sa sobrang inom. Baka allergy ka sa alak? Ginoong Shen, teka lang, ipagluluto kita ng sabaw para sa hangover. Babalik ako agad. Wala kang respeto sa sarili. Ang landi mo sa mga lalaki. Wala naman talaga. Muning, bakit ikaw? Ginoo Shen. Mag-isip ka naman. Ang sakit, sakit, sakit! Ano ba to? Karma. Ginoo Shen, sandali lang po. Kukuha ako ng hangover soup para sa inyo. Hindi na. May magdadala niyan mamaya. Baka kasintahan ni Ginoo Shen. Siya mismo ang magdadala ng hangover soup. Hindi. Ang awkward. Baka magkamali siya ng intindi. Masama na yon. Kailangan ko nang umalis. Kung ganun, ako. Dapat ba akong magtago?
Bakit ka magtatago? Ako? Natatakot ako baka magkamali ng akala ang girlfriend mo. Hindi naman. Wala akong interes sa'yo. Ikaw, hindi ka takot. Ako takot. Nagpatawag ka pala ng personal na doktor. Si Ginoong Shen talaga. Laging may misteryo. Ginoong Shen, alam mong allergic ka sa alcohol. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang sabihin ang kahinaan ko, itatapon ko siya sa ilog para pakainin sa isda. Nagpakahirap ako buong araw. Tapos gusto mo akong ipakain sa isda? Talagang nangaapi ka. Tingnan mo rin siya. Hindi na, hindi na. Maliit lang itong sugat ko. Hindi na kailangan. Dahil nandito ang doktor, patingin ka na lang. Kung hindi, kapag kumalat ang balita na nasugatan ka at pinag-OT pa kita, hindi ba ako nangaapi sa'yo? Paano niya alam na kuripot siya at masungit? Napakahuli na ng oras, pinag-OT ka pa, hirap ka naman. Pagkatapos, pauutusan ko ang assistant ko na ilipat sa account mo ang double na sweldo. Salamat, Ginoong Shen. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ang bait ng boss na ito. Hehe. Mr. Shen, hayaan mo akong kumuha ng tubig para sa iyo. Muneng, paano mo nagalit si Mr. Shen? Hindi ko alam. Baka kahapon ng gabi, noong inihatid ko siya pauwi, nakita ng kanyang girlfriend at nagkaroon ng misunderstanding. Hindi naman siguro ako iiwasan ni Mr. Shen. Mukhang, mula ngayon, maliban sa trabaho, dapat wala akong anumang kontak kay Mr. Shen. Uy, Muning. Ano? Hindi gumana ang iyong alindog kay Mr. Shen. Linman, sa bibig mo, wala talagang magandang lumalabas. Oo nga. Sino kaya ang kasing galing ni Miss Mu? Ang bibig na ito, magsalita ng walang masamang salita. Pero mahaba pa ang araw natin. Kung sino ang huling tatawa, hindi pa alam. Oo nga, abangan natin. Ay, narinig ko na kagabi, hating gabi, kasama mo si Mr. Shen. Ang ating Mr. Shen ay hindi gusto ang mga empleyadong may masamang intensyon. Ano? Gusto mong makasama si Mr. Shen? Hindi mo ba nakikita ang iyong katayuan? Salita lang, walang ebidensya. Nagsisimula ka ng chismis dito. Sa oras na ito, ginagamit mo para sabihin ito sa akin. Mas mabuting isipin mo kung paano magulat kay Mr. Shen tungkol sa trabaho. Para ikaw naman ay umangat at yumaman. Akala mo ba lahat katulad mo? May paraan para mangakit ng lalaki. Una, hindi ko inaakit si Mr. Shen. Tanging mga taong tulad mo ang gumagamit ng masasamang paraan para patunayan ang kakayahan. Pangalawa, may boyfriend ako. Tingnan natin kung sinong chismosa ang pinalaki ng Shen Group. May nobyo ka pala. May nobyo ka. At nanliligaw ka pa sa ibang lalaki. Naaawa ako sa nobyo mo. Kumusta? Naliligo siya. Hindi siya pwedeng sumagot. Tingnan natin, sinong chismosa ang tinatago ng Shen Group. Hindi po, Mr. Shen. Siya. Nagtatrabaho ka ba o nagkakalat ng chismis? Anong pinagsasabi mo? Hindi po, Mr. Shen. Masama kasi ang ugali niya. Sa Shen Group natin, hindi dapat magtrabaho ang ganyang tao. Wala ka ng trabaho ngayon. Talaga po, Mr. Shen. Lipat ka sa baba, sa department ng CEO. Hindi namin kailangan ang tulad mo. Ano? Hindi po, Mr. Shen. Mr. Shen, mali po ako. Hindi na po mauulit, Mr. Shen. Umalis ka na. Salamat po, Mr. Shen. Wala kang problema. Sa Shen Group natin, walang puwang ang mga chismoso. Karapat dapat sa kanya. Yan. Makikipag-break na ako sa'yo. Maghiwalay na tayo. Ano to? Bakit bigla kang magsasabi ng hiwalay? Alam mo naman ang ginawa mo. Alam mo yan. Ano bang nagawa ko sa'yo? Nagpapanggap kang inosente. Sabihin mo ng klaro kung ano yon. Para kanino ang palaisipan na to?
May nobyo ka na. Nanggigigil ka pa sa ibang lalaki. Kawawa naman ang nobyo mo. Malinis kami ni Muling. Pero niloko mo ako. Nag-cheat ka, nagpapanggap ka pa. Ganun pala. Nakita mo ang problema. Hindi ba dapat una mong linawin kung ano ang nangyari? Yung sumagot ng tawag sa akin noong araw na yon ay kaibigan ko, si Songwen, yung lagi kong sinasabi sa'yo. Magkasama kaming nakatira ni Chuchu at ni Songwen. Sumagot siya ng tawag para sa akin. Ibig sabihin nun, niloko na kita? So hindi ka nag-cheat. Ganyan ba ako sa paningin mo? Alam ko, yung setup natin na online relationship ay kulang sa seguridad. Busy ako sa trabaho at bihira tayong magkasama. Mag-schedule tayo ng pagkikita. Tapusin na ang online relationship para magkasama tayo. Ano sa tingin mo? Sia, gusto ko ring makita ka agad. Ikaw si Muling. Ikaw si Muning. Ito ang mga merienda na ibinigay kaninang hapon. Nagdala ako ng konti para sa'yo. Salamat sa'yo, Assistant Bai. May oras ka bang makipag-usap? Oo, may oras. Si Pangulong Shen ay may kasintahan. Alam mo yun, di ba? Si President Shen ay napakabata pa pero namamahala na ng isang grupo. Kung walang matitinding paraan, paano siya magtatagumpay? Pero alam ko, bilang isang amo, pinoprotektahan ng mga empleyado. Isa kang mabuting amo, iyon ay sapat na. Alam ko, Kung alam mo iyon, dapat kang maging maingat mula ngayon sa distansya kay President Shen. Huwag hayaang si President Shen at ang kanyang kasintahan ay magkaroon ng alinlangan. Naiintindihan mo ba? Assistant Bai. Ang aking mga salita at kilos ba ay may hindi nararapat? Wala namang ganoon. Kung ganoon, bakit niyo sa akin sinabi ito? Ano ang ibig sabihin nito? Wala naman. Uuna na ako. Salamat sa'yo. Oy, madam. Ang personal na assistant ni President Shen ay talagang bata at maganda. Pero sa tingin ko, siya ay dapat na kay President Shen. Walang masamang intensyon. Oo. Naiintindihan. Sige, patuloy ko siyang obserbahan. President Shen, Inutusan ka ng nanay ko na bantayan ako. Sobrang sunod-sunod ka talaga. Pinapunta ka ng nanay ko para bantayan ako. Ang sunod-sunuran mo talaga. Bumalik ka at sabihin sa kanya. Huwag mong galawin ang tao ko. Wala ka nang pakialam sa mga bagay ko. Kung hindi, huwag kang magtaka kung wala akong awa. oo. Magandang umaga. Ay, pasensya na. Okay ka lang? Tingnan ko nga. Ay, natapon. Ano bang ginagawa mo? Ano? Noong nakaraan, pinaalis mo ako sa baba. Ngayon naman, gagawin kitang pinakakahiya-hiya. Lumabas ka sa Shenshi Group. Ikaw lang? Sino ka ba? Ang mga sikretong ito, bukod sa presidente, ako lang ang may access. Ito ay talagang para sa akin. Si Muning pala ay ganoong klaseng tao. Sayang ang pag-aalaga sa kanya ng presidente. Ang ganoong tao, dapat lumabas sa Shenshi. Muning? Ang mga bagay na ito, totoo ba? Muning. Ang mga bagay na ito, totoo ba? Nandito na ba si Mr. Shen? Kakarating lang? Mr. Shen, kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Hindi ako ang nag-leak. Kailangan ko ng 2 minuto ng iyong oras.
upang ipaliwanag sa iyo. Ang access sa dokumentong ito, alam mo naman. Kung ikaw ang nag-leak ng sekreto, hindi kita maaaring panatilihin. Mr. Shen, makinig ka sa akin. Pakiusap ito. Talagang. Kung hindi ikaw ang nag-leak, kaya magpakita ka ng ebidensya. Bibigyan kita ng 2 oras. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Kung hindi, paano ako maniniwala sa kakayahan mo? Si Mr. Shen. Mr. Shen, Sabihin mo sa technical department, gawin ang lahat para tulungan si Muning. siye? Bakit biglang naging involved si Mr. Shen sa mga bagay na ito? 2 oras. Muning, bakit ang bilis mong pumayag? Hindi ko alam kung ang tech department ay handang makipagtulungan. Hindi pwede. Hindi ako ang gumawa nito. Ang may malinis na puso, walang kinakatakutan. Ano ang dapat kong katakutan? Ikaw po ba si assistant mo? Magandang araw. Ako si Xiao Zhang mula sa Tech Department. Ang mga importanteng lihim ng kumpanya ay tiyak naming susuportahan ng buong puso ang investigasyon ni assistant mo. Handa na ang CCTV. Pakisundan ako. Si. Eksaktong 2 oras. Miss, kailangan mong sumama sa amin. Anong ibig sabihin? Sino ka? Paki-cooperate lang. Bitawan mo ako. Linman. Ikaw? Bukod sa alam mo lang ang mag-isip ng masasamang paraan para isisi sa iba, ano pa ang kaya mong gawin? Dahil sa pansariling interes, sinasaktan mo ang interes ng Shen Group. Anong kakayahan iyan? Ikaw ang gumawa niyan. Hindi pa tayo tapos, Muning. Bitawan mo ako. Hindi pa tayo tapos. Muning, bitawan mo ako. Hoy! HR department ba ito? Ipaalam sa lahat. Ang mga taong mahilig manira ng kasamahan ay hindi karapat-dapat sa Shen Group natin. Sa tingin ko, nakita naman ng lahat. At kaya ko ring paalisin ang mga mahilig manira at mag-trador. Dahil ang nasa likod ko ay si President Shen. Magandang umaga, Mr. Shen. Assistant Zhang. Salamat. Para saan? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakakuha ng listahan ng ganoon kabilis. Ginawa ko lang ang utos ni Mr. Shen. Siya ang dapat mong pasalamatan. Mr. Shen. Akala ko rin ay magdududa si Mr. Shen sa akin dahil sa pagkalugi ng kumpanya na naidulot ko. Hindi ko inaasahan na siya. Tungkol sa nangyari noon, tanging si Lola, si Song Wen, at si Chu Chu lamang ang handang maniwala sa akin nang walang pasubali. Pero si Mr. Shen, isang taong nasa mataas na posisyon, ay naniwala rin sa akin. Sa hinaharap, kahit walang mataas na sahod, handa akong maglingkod kay Mr. Shen. Hindi naman kailangang maging ganito kasipag. Sa tingin ko, si Ginoo siya ng pinakamahusay na boss. Talaga naman. May gagawin pa ako. Paalam. Mahal kong Ziwan, sabi ko sa'yo. Ngayon ay trinaydor ako ng kasamahan ko sa trabaho. Ang lungkot. Diyos ko, anong klaseng tao yan? Lakas ng loob na gawin yan sa aking mahal. Sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Okay lang, ngayon, alam na ang totoo. Ang bilis naman. Ang amo namin, talagang pinakamabait na amo sa mundo. Pumanig siya sa akin. Ipinagtanggol niya ako. Palagi mo na lang pinupuri ang amo mo. Siyempre, dahil sa mga ganitong bagay, pumili siyang pumanig sa akin. Talagang bihira, hindi mo alam. Ang kasamahan kong nandaya, matapos ko siyang ma-expose. Ang mukha niyang parang multo. Tama lang yan. Pero wag kang magselos. May kasintahan ng presidente ko. Ako naman, gusto ko lang ang pera niya. Mahal ko ikaw pa rin ang aking mahal, Jiwan. Ang karanasan ni An-An. Bakit parang kamukha ni Muning? Ay, pasensya na. Okay ka lang. Tingnan kita. Siya. Baka siya si An-An.
An, yung sinasabi mong kasamahan na nanloko sa'yo, sinaktan ka ba niya? Paano niya naintindihan ang utak ng masasamang tao? Ito yata ang sinasabi ni Chuchu. Pag-ibig sa online, kulang sa aktual na pag-aalaga at pagsama. O kaya, sige, huwag ko na lang sabihin na nasaktan ako. Wala naman, ayos lang ako, parang baka. Mukhang nagkataon lang. At saka si Muning ay may nobyo na. Ano ba tong iniisip ko? Ba? Mabuti naman. Ayos lang, mabuti naman. An, may oras ka ba sa Sabado na ito para magkita? Gusto ko sanang samahan ka. Ayaw kitang laging inaapi at nag-iisa kang walang sandalan. Sana ako ang maging sandalan mo. Sige, gusto rin kitang makita. E di, sa Sabado na ito, magkita tayo sa Shangshan Coffee Shop. Kayo na munang sumunod sa proyekto. Mr. Shen, kung wala nang iba, uunahan na namin kayo. Oo nga pala. Yung gusto ko lang itanong, kung regalo para sa nobya, ano kaya ang magandang iregalo? Depende kasi kung anong klaseng babae ang makikilala. Nobya ko. Si Ginoong Shen, nabanggit niya ang nobya at ang lambing pa ng ngiti niya. Siguradong masaya silang dalawa. Anong regalo ang gusto ng babae? Dapat sa babae mismo itanong. Ang babae kasi, malamang gusto nila ang mga bag at alahas. Kung gusto mo ng mas bago, pwede mo siyang bigyan ng bulaklak. Pagkatapos, isama mo siyang mamili. Manood ng sine. Ayos na yon. Sige. Ikaw na ang maghanda. Si. Yung project na napag-usapan ngayon, salamat sa paghahanda mo ngayong buwan. Bahagi lang ng trabaho. Oo nga. May laman ang trunk ko. Ikaw na bahala. Ginoo Shen, ang mamahaling bagay na ito, hindi niyo po dadalhin sa bahay? Hindi ko naman kailangan. Sa'yo na lahat. Bahala ka na. Sige, kukunin ko na. Oo nga. Hindi pa dumating ang susundo sa iyo? Oo, sabi niya traffic daw ngayon. Pero darating din siya mamaya. Umuwi na po kayo. Ning, Oh, Ginoo Shen, sige. Mauuna na ako. Boyfriend mo ba siya? Bakit ang amoy mo ng alak? Oy, binabalaan kita. Huwag mong gawin para sa dobleng sweldo na isakripisyo ang kalusugan mo. Dahil may pera naman. Okay lang, matatag ako. Oy, teka. Isuot mo ito. Si. Ang amo ninyo. Talagang hindi makatao. Gabi-gabi pinapainom ka ng alak, pinapasuot ka ng ganyan. Ito ay para sa proyekto. Wala ring magagawa ang amo namin. Oy, totoo naman, ang amo namin. Napakabuti. Oy, hindi siya ganun kawalang tao gaya ng sinabi mo. Ikaw talaga, lagi mong pinoprotektahan ng amo mo. Oo nga, Oh, ako naman. Nakalimutan kong sabihin sa'yo ang magandang balita. anong magandang balita? Ako at si Chuchu. Nagpakasal na kami. Sige, ikaw talaga. Inagaw mo si Chuchu sa akin. Ay, kami naman. Magkakaroon kami ng maliit na kasal ngayong Sabado. Mag-iimbita kami ng ilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Abalang tao. Sali ka, bigyan mo ako ng karangalan. Paano ako mawawala diyan? Galing! Tara. Huling 4 na numero ng cellphone. Bilis! Oy, yung magkasintahang pinapanood ko ng maraming taon, sa wakas ay nagkatuluyan na sila. Kailangan ba nating bumili ng regalo para sa kanila? Ano kaya ang magandang bilhin? Dapat ito ay napaka-espesyal at may kahulugan.
Oy, ibig sabihin nun, hindi na makikita si Sanggol Chichi? Anak, sasabihin ko sa'yo ang isang nakakatuwang balita. Anong balita? Bakit ang saya mo? Yung sinabi ko sa iyo dati, yung matalik kong kaibigan na si Songwen at ang matalik kong kaibigan na si Tsutsu, ikakasal na sila. Wow, sana ay magkasama sila habang buhay. Ang nag-aalaga ng anak ko, dapat din siyang maging masaya. Ang saya-saya ko, pero ang kasal nila ay sa katapusan ng linggo. Baka kailangan kong malate ng konti bago kita makita. Ang kasal ng matalik na kaibigan ay isang beses lang. Sige, pumunta ka. Pag-usapan na lang natin ang pagkikita natin pagkatapos. Salamat anak sa pag-unawa. Ang galing mo. An, kailan pa kaya tayo magkikita? Kuya Ziyuan, bumalik na ako. Manong, pwede po bang magpalit ng ruta? Nagmamadali ako. May kasalang kaibigan ko ngayon. Kuya Ziyuan dito. Kuya Ziyuan, matagal na. Kumusta ka? Pakiramdam ko, pumayat ka ng sobra. Busy ka ba sa trabaho? Kakauwi ko lang galing ibang bansa at naghahanap ako ng trabaho. Kung ikaw ay may kailangan, pwede akong. Hindi ko kailangan ng tao dito. At saka, maganda naman ang buhay mo sa ibang bansa. Bakit ka uuwi para magtrabaho? Kasi naman, nandito ba sa bansa ang mga magulang ko at ikaw? At saka, may engagement tayo. Dito na ako bababa. Tuwing weekend, traffic. Mas mabilis pa kung maglakad ako. Ito pala ang girlfriend ni Amo Shen. Ang swerte ko at nakita ko siya. Chuchu. Na-traffic lang ako. Tatakbo na ako papunta. Sisi. Yanshi, ayaw ko ng pisikal na hawak. Pero pareho na tayong matanda. Yanshi, lagi kitang itinuturing na tunay kong kapatid na babae. Yung kasunduan ng mga matatanda tungkol sa kasal. Usap-usapan lang naman. Huwag mo seryosohin. Huwag mong sayangin ang sarili mong kaligayahan. Kuya Ziyuan. Pero gusto kita. Hindi kita gusto. Ayos lang. Pwede naman tayong dahan-dahang mag-develop ng damdamin. Siguro, dahil natagal akong nasa ibang bansa. Matagal na tayong hindi nagkita, kaya medyo naging malayo. May nobya na ako. Kaya mula ngayon, pakiusap, lumayo ka sa akin. Kuya Ziyuan. Sandali lang. Kuya Ziyuan. Sandali lang. Ano iyon? Ang kasintahan ni Ziyuan ay iyong assistant, di ba? Para sa akin, maganda siya. Bagay kayo ni Kuya Ziyuan. Hindi. Hindi siya kasintahan ko. Oo nga pala. Pakiusap, kontrolin mo ang mga tauhan mo. Kung hindi, isa-isa ko silang aayusin. Kuya Ziyuan, mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ko lang matuto, kaya pinatanong ko kay Assistant Bai. Hindi kita intensyong imbestigahan. Basta, wag mo galawin ang mga tao ko. Ayos ang lahat. At saka, gusto kang makita ni Mama. Kung may oras ka, puntahan mo siya. Bibisitahin ko si Tita. Paalam. Sino ba ang kumuha ng Kuya Ziyuan ko? Na naging dahilan para lumayo siya sa akin? Babawiin ko lahat ng nararapat sa akin. Pasok. Ginoong Shen, hinahanap niyo ako? Ngayong gabi, samahan mo ako sa birthday banquet ng pamilya Xiao. Ginoong Shen, parang hindi kayo masaya. Hindi ba naging maganda ang date kahapon? Opo, sige, Ginoong Shen.
Binibini. Tara, inom tayo ng isang baso. Ginoong Xiao. Pasensya na hindi ako marunong uminom. Okay lang. Isang maliit na inuman lang. Pasensya na. Mamaya kasi magdadrive pa ako. Ihahatid ko si Amo Shen. See ya. Mismo, may nobyo ka ba? Siyempre, Kahit meron, hindi hadlang yan para ligawan kita. Di ba? mahal na mahal ko ang nobyo ko. Wala kang chance. Unang beses pa lang akong makakita ng babaeng tumatanggi sa akin. Wala talaga akong interes sa'yo. At saka, ikaw si Xiao Xiao. At ako, isang maliit na assistant lang. Hindi tayo bagay sa status. Ngayon, wala kang chance. Sa hinaharap, lalong wala. Hahaha, Ngayon ay kaarawan ni Tatay Xiao. Hindi ka ba nagsasalo sa mga bisita? Dito ka nakikipag-usap sa assistant ko? Kailan siya dumating? Ilang bahagi ng sinabi ko ang narinig niya. Ziyuan. Ikaw, munting assistant. Palagi mo akong inaapi. Inaapi mo si Linze. Wala. Paano ko naman gagawin yun sa teritoryo ng mga Xiao? Apihin si Ginoong Xiao. Ziyuan, nagbago ka na talaga ngayon. Hindi ka lang nahuhumaling sa kagandahan. At wala ka nang pakialam sa mga kaibigan. Ginoong Xiao, kung hindi ka nagsasalita, walang mag-aakala na pipi ka. Ziyuan, tingnan mo siya. Inaapi na naman niya ako. Sa tingin ko, ang handaan na ito ay malapit nang matapos. Kung gusto nyo, tayong mga mag-inuman tara. Hindi pwede. Ginoong Shen, bawal kang uminom. Tinawagan ako ng doktor para sabihing bawasan mo ang pag-inom. Ay. Ziyuan, ikaw, munting assistant. Paano mo siya pinamumunuan? Parang nobya mo na, ang dami mong pinagbabawalan. Hayaan na. Wala rin akong gana uminom ngayon. Kung gusto nyo, tayo na lang. Gumawa ng ibang bagay. Kung hindi, maglaro tayo ng Truth or Dare. Ikaw, munting assistant, kailangan mong sumama sa amin. Sige, sasama ako. Basta hindi gagastos. Sasama ako hanggang dulo. Tara. Putok. Mismo, talo ka. Pipili ka ba ng katotohanan o hamon? Katotohanan. Siya. Ngayong gabi, sinabi mo sa akin na may nobyo ka. Totoo ba? O niloloko mo lang ako? Mismo, may nobyo ka ba? Siyempre. Siyempre, totoo. Talo ka. Ginoong Xiao, balita ko kayo ay may relasyon kay Miss Luo. Si Luo Shi. Totoo ba ito? Tara. Hindi ako naniniwala, Ziyuan. Sa isang gabi, ang swerte mo talaga. Sinabi ko na, basta ayoko matalo. Huwag kayong umasang mananalo. Kahit manalo ka, bawi ka sa akin. Sagutin mo ang isang tanong ko. Ikaw at ang nobya mo, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw at ang nobya mo, ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, nagtataka rin ako. Ikaw at ang nobya mo, malapit na ba ang magandang balita? Oy, Alis na. alis na. Wala na akong gana. Bukod sa trabaho, wala ka ng ibang interes. Ano pa bang interesado ka? Mr. Shen, maswerte ka naman. Yung mga natalo ka kanina, sobrang malas naman. Sino ba ang nagpaiinom sa iyo? Nang marami. Ay, pinigilan ko para sa'yo. Ang daming alak. Sinisi mo pa ako. Tanga ka ba? Akala mo ba sa ganitong okasyon? Kailangan ko bang uminom? Kapag ayaw kong uminom, walang makakapilit sa akin. Bakit hindi mo sinabi agad? Kaya napainom ako ng marami. Ikaw mismo ang tanga. Sinisi mo pa ako. Halatang si Xiao Linze ay para sa kanya, pero wala siyang napansin. Saan ka nakatira? Papuntahin ko muna ang driver. Tayo na. Saan ba to? Bahay ko ito. Bahay mo? Dinala mo ako pabalik. Ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-assume. Kanina lasing ka. At hindi mo masabi kung saan ka nakatira.
Wala akong magawa, kaya dinala kita dito. Oh, kung ganoon. Kung ganoon, mahal, pagod ka na. Bigyan kita ng malaking reward. Mahal, ang ganda mo. Parang kamukha, no? Yung walang konsensyang amo ko. Hindi maganda to. Hindi maganda to. Sa puso mo pala ako ay isang masamang amo lang. Tita Jiang, Gino, magpadala ng tao. Ihatid si Miss Mu sa VIP room sa ikalawang palapag. sige. Siguradong aalagaan namin si Miss Mu nang maayos. Halika, kayong dalawa. Ito ang ating amo. Unang beses na nag-uwi ng babae. Kailangan nating alagaan siya ng mabuti. Oh, si. Mahal, mukha kang medyo maganda. Parang kamukha ko lang, yung masamang amo ko. Hindi maganda to. Hindi maganda to. Ay, Diyos ko. Baka akalain ni Mr. Shen na gusto ko siya. Paano ko haharapin si Mr. Shen? Hindi pwede. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Ang ziyuan namin ay napakaswerte na mapangasawa ka. Talagang swerte. Ay tita, wag niyo akong biruin. Itong ginang, itong binibini. Magandang araw sa inyo. Ako ang assistant ni Mr. Shen. Kumusta? Matagal ko nang naririnig Ziyuan. May maganda at mahusay na assistant. Ngayon ko lang nakita. Ito ang nanay ni Ziyuan. Ako si Yang Shi. Nakakainis. Si Ziyuan ay dinala ang babaeng ito para magpalipas ng gabi. Anong ginawa mo kagabi? Kagabi, nag-socialize ako. Lasing na lasing. Natakot si Mr. Shen na mapahamak ako kung uuwi akong mag-isa. Kaya ako dinala niya sa guest room. Dahil assistant ka, dapat mong malaman ang mga hangganan. Ang assistant ko, ako na ang bahala. At saka, kung gusto mong maglagay ng espiya sa tabi ko, hindi ako tutol na ipakita sa iyo ang kakayahan ko. Hindi ka ba aalis? Si, Mr. Shen. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagligtas sa akin mula sa gulo. Ziyuan, nandito rin si Shi-er. Bakit hindi ka nagpaalam? Miss Yan, malinaw ko nang sinabi sa iyo dati. May nobya ako kung magkikita pa tayo ng madalas. Sa tingin ko, hindi na angkop. Anong nangyayari? Sumunod ka. Ano bang gusto mong itanong? Diretsuhin mo na. Kagabi, maraming salamat sa paghatid sa akin, Mr. Shen. Kagabi, wala ako sa tamang pag-iisip. Maaring marami akong nasabi na nakasakit sa iyo. Sana hindi mo na lang pansinin. Alam ko, hindi ako makikipag-away sa isang lasing. Salamat, amo. Ang amo ay ang pinakamapagbigay at pinakamabuting amo. Ngayon hindi na ako masamang amo. Hindi. Para sa akin, ikaw ang pinakamahusay na amo. Hindi ba sinabi mong hindi ka na magagalit? Sige, hindi kita pinagalitan. Mr. Shen, okay lang bang magtanong ako ng personal? Miss Yan, hindi ba siya ang nobya mo? Siyempre, hindi iyon ay kagustuhan lang ng nanay ko. Sino nagsabi sa'yo? Wala. Dati kitang nakita na kumakain kayo. Nagkamali ako. Jiyuan, bakit mo dinala ang ibang babae sa bahay? Bakit ka ganyan kalamig sa akin? Akin si Zihyuan. Akin lang siya. Kahit ang assistant o ang tinatawag na online na kasintahan. Hindi pwedeng kunin. Oy? Tulungan mo akong mag-imbestiga ng isang bagay.
na namang dramatikong araw. Gigi, anong ginagawa mo? Busy ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ngayon may nangyari sa akin na sobrang nakakahiyang bagay. Sige Gigi, magtrabaho ka muna. Medyo pagod na ako. Matutulog na muna. Good night. Ang ganitong online relationship natin, magkakaroon ba talaga ito ng resulta? Muning? An. Sige Gigi, magtrabaho ka muna. Medyo pagod na ako, matutulog na muna ako. Magandang gabi. Talaga? An, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Pasok. Kuya Ji Yuan. Pinapapunta ako ni tita para ihatid sa iyo ang pagkain. May kailangan lang akong pag-usapan. Gusto ko sanang makipag-usap kay Kuya Ji Yuan. Hindi ba tayo nagkasundo? Na, huwag tayong mang-abala sa isa't isa? Alam ko na. Ito na ang huling pagkakataon. Ano iyon? Ang gusto kong sabihin ay tungkol kay Kuya Ji Yuan, tungkol sa nobya mo sa internet. Iniimbestigahan mo ako? Iniimbestigahan mo ako? Hindi naman. Si tita ang nagsabi sa akin. Nanay ko. Oh, matapos malaman ni tita ang tungkol sa online dating mo, galit na galit siya. Sa tingin niya, ang nobya ni Kuya Ji Yuan ay pera lang ng Shen Group ang habol. Naniniwala ako kay Kuya Ji Yuan, may sarili siyang pagpapasya, pero Ano? wala namang masama sa pag-iingat. Sa totoo lang, ayaw ko ring masaktan si Kuya Ji Yuan. Salamat sa paalala. Pero ang desisyon ko, walang may karapatang makialam. Sarili ko ang magpapasya para sa relasyon ko. Kuya Ji Yuan, ako? Tama na. Kung wala ka ng ibang sasabihin, maaari ka nang lumabas. May trabaho pa ako. Kumusta? Sige, pupunta na ako. Hindi ka pa umaalis? lang, aalis na. Mauna ka na Kuya Ji Yuan, tatanong na lang ako sa empleyado kung saan. Shen Papi, lagi lang nagpapa-overtime. Sana hindi na lang ako nag-rent sa liblib na lugar na ito. Ano na, Ziji? Parang may sumusunod sa akin. Natatakot ako. Zizi, nariyan ka ba? Pwede mo ba akong replyan? Gigi, sagutin mo ang tawag. Ano? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Sino kayo? Bakit niyo ako kinidnap? Magsalita kayo. Maliit lang akong empleyado. Wala naman yata akong nagrabyadong tao, di ba? Kuya, Pasensya, hindi namin masabi. Bakit pa tayo makikipag-usap sa kanya? Pagod na ako. Pero, kahapon, yung babaeng yon, nagbigay ng ganitong halaga. Ha ha ha. Ang laki ng kita natin ngayon. Tara, lumabas tayo at huminga ng sariwang hangin. Pero inutusan tayo ng boss na bantayan siya. Sa tingin ko, tanga ka na talaga. Yung babaeng yon,
Sinuntok namin siya ng isang batuta. Nakatali pa siya ngayon. Hindi na yan tatakas. Hoy, takpan mo ang bibig niya. Tumahimik ka. Alis. Baka, Muning, ngayon na matatapos ang buhay ko? Alam mo ba yung babaeng yun? Kung ano ang away niya sa pinagkakautangan? Aray, tigil. Sa trabaho natin, bawal mag-usisa tungkol sa kliyente. Bawal mag-usisa tungkol sa kliyente. Alam ko naman, pero curious lang. Hoy, kayong dalawang tanga, nakatakas na naman siya. Bilisan nyo at habulin. Muning. Muning. Sigurado namang nagtatago lang yan sa kung saan. Wala naman siyang leave. Wala akong natanggap na leave request. Mr. Shen, ano po ito? Nakita mo ba si Muning? Mula kagabi, pagkatapos ng trabaho hanggang ngayon, hindi ko siya nakita. Saan kaya siya pupunta? May ipapagawa po ba kayo kay Muning? May ipapagawa po ba kayo? Ah, wala. Maliit na bagay lang. Maari ka nang bumaba. Manahimik ka. Akala mo makakatakas ka pa? Miss Yan, wala naman akong ginagawa sa'yo, di ba? Miss Mo, ang ganda-ganda mo nga. Kaya pala si Kuya Ji ang ginawa kang assistant niya. Kaya ko to dahil sa kakayahan ko. At Miss Yan, sigurado namang hindi dahil dito mo ako dadakpin, di ba? Di ba? Muning, huwag ka nang magkunwari sa akin. Lahat ng lumalapit kay Kuya Ji ay dapat mamatay. Baliw ka na. May nobya, si Mr. Shen. Nobya? Hahaha. Nobya? Karapat-dapat ka ba nabanggitin ang salitang nobya? Ikaw, masamang babae? Ang umakyat kay Kuya Ji ko. Hindi totoo yan. Si Mr. Shen at ako, amo at empleyado lang kami. Oh, wala akong anumang masamang intensyon kay Nagsisinungaling Mr. ka Shen. pa. Hindi ako. May nobyo ako at mahal na mahal ko ang nobyo ko. Kaya imposibleng magustuhan ko si Mr. Shen. Sinungaling, ang nobyo mo ay si. Hindi mo pa pala alam? Ano ang hindi ko alam? Talagang hindi ko nilandi si Boss Shen. Totoo. Miss Mo, itinatali kita. Siyempre hindi lang dahil nilandi mo si Kuya Ji Para sa iba pang dahilan. Mas mabuti pang tanungin mo ang Diyos ng kamatayan. Hahaha. Baliw ka na talaga. Baliw ka na talaga. Ako. Sasaktan mo pa ba ako? Ito ay labag sa batas. Talaga? Ako ito ba ay labag sa batas? Ano ngayon? Nasa ganito na ako dahil sa'yo. Ay naku, walang silbi. Gusto mo bang tumakas muli? Muning, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Sa buong buhay mo. Talagang matatalo ka sa akin. Kapag namatay ka, si Kuya Ji ay magiging akin na. Wala talagang relasyon ako at si Boss Shen. Wala talaga. Sumusumpa ako. Kanina lang, ginamit mo ito para tumakas, di ba? Sabihin mo, kung gagamitin ko ito yung bagay na nagligtas sa'yo minsan, gugupitin ang mukha mo. Magugustuhan ka pa ba ni Kuya Ji Subukan natin agad. Hoy, kayong dalawa, pigilan ninyo siya. Huwag siyang gumalaw. Tigil. Tigil. Shen Ziyuan. Muning. Si Hyuan. Ako. Wala akong kapatid na babaeng kasuklam-suklam na tulad mo. Sinadyang pagkidnap. Ngayon gusto mo pa bang pumatay?
Dahil lang sa babaeng ito na nanloko sa'yo, kaya naging ganito ako. Kung hindi, paano ako? Tama na. Huwag mo nang ipagpilitan ang iyong masamang puso at magdahilan pa. Sarin. Dahil si Ziyuan, gusto mo talaga ito. Kaya wala akong magagawa kundi tayo. Pinalo mo pa ako? Kakalagan kita. Okay lang. Ingat. Shen Ziyuan. Ano ang nangyari? Paano naman si Ziyuan? Ginoong Shen, ay para iligtas ako. Iligtas ka? Ano ba ang nangyari? Kinidnap ako ni Yangshi. Ginoong Shen, noong tinataboy ang mga kidnapper, wala na siyang lakas. At pinalo pa siya para sa akin. Kinidnap? Ikaw? Ayos ka lang? Dumating agad ang pulisya. Wala akong problema. Si Ginoong Shen. Doktor? Kamusta na siya? Wala namang malala. Pero may mild concussion ang pasyente. Baka makoma pa ng ilang araw. Koma ng ilang araw. Shen Ziyuan, Ningning, ayos ka lang? Huhu. Bakit ka nandito? Ako. Si Assistant Zhang ang nag-contact sa akin para pumunta. Sabi ng doktor, simula nung makidnap ka, ang iyong isip ay laging nasa estado ng mataas na tensyon. Hanggang narinig mong okay ang Ginoong Shen mo, saka ka nag-relax. Tapos nahimatay ka. Ginoong Shen, oo. Nasaan si Ginoong Shen? Kailangan ko siyang hanapin. Hoy, Ningning. Ay. Ningning. Pasensya na, Shen Ziyuan. Alam mo ba? Dati, wala pang taong naging ganito kabait sa akin. Mula nang dumating ka at iligtas mo ako mula noon, ikaw na ang pinakamagaling na bayani sa puso ko. Salamat. Ningning, okay ka lang? Okay lang, Chuchu. Kinuha ko na ang phone mo. Ito? Sa munting boyfriend mo, sinabi mo na ba? Hindi. Ako. Ayokong mag-alala siya. Eh di maganda kung may alam ka. Kaya nga yung online boyfriend mo, walang kwenta talaga. Kung may mangyari, sino aasahan mo? Ay, mayroon akong kailangan sana. Alis na muna ako. Kaya mo ba mag-isa? O papuntahin ko si Songwen para samahan ka? Aking prinsesa, umuwi ka na. Kaya ko naman, huwag kang mag-alala. Oo, bilisan mo. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Si. Gigi, nasaan ka ba talaga? Bakit mo ibinaba ang tawag ko? Bakit hindi mo ako sinasagot? Bakit? Sa tuwing kailangan kita, wala ka naman. Gigi, mahalaga ba talaga ako sa'yo? Ang relasyong ito, talaga bang gaya ng sinasabi nila? Hindi ba talaga ito maaasahan? Ay, ano ba? Bakit lagi mong hindi sinasagot ang tawag? Tigil. Muning. Shen Ziyuan, bilisan mong gumaling. Pagkatapos, gagawin ko ang lahat ng utos mo. Walang reklamo. Lakas ng loob mong pumunta dito? Naglakas loob ka pang pumunta dito. Ngayon, si Jiyuan dahil sa iyo ay nakahiga rito walang malay. Lakas loob mo pang pumunta? Paumanhin po, Madam Shen. Alam ko, nasugatan si Amo Shen dahil sa akin. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Alagaan? Madaling sabihin. Noong pumasok ako nakita pa kita hawak-hawak mo ang kamay ni Ziyuan. Sa tingin ko, may iba kang pakay. Wala. Nagpapasalamat lang ako
na iniligtas ako ni Amo Shen. Ikaw na nga ang dahilan. Hindi ko alam kung ano ang intensyon mo. Umalis ka agad dito. Mula ngayon, huwag ka nang lumapit sa harap ni Ji-Yuan. Imposible. Bago magising si Amo Shen, hindi ko siya iiwan. Maliban kung ako mismo ang tanggalin niya. Kung hindi, tiyak na hindi ako aalis. Nanay, sobra ka na. Sobra ka naman. Mr. Shen, gising ka na. Ako ang sobra? Ang salot na ito. Nagdulot sa iyo na mahiga rito. Pinaaralan ko siya. Saan ako sobra? Nanay, pwede bang maging makatuwiran ka? Nakahiga ako rito. Ang may sala ay si Yanshi. Pumunta ka rito. Sa halip, sinisisi mo ang biktima. Ipinagtatanggol mo pa siya, di ba? Alis na ako. Ingat, hindi na kita susundan. Ikaw. Mr. Shen, pasensya na po. Naging dahilan po ng inyong pagkakasugat. Hindi ito kasalanan mo. Ikaw ay dahil sa akin, kaya ka nakidnap. Salamat po, Mr. Shen. Pero narinig ko, may nagsabi kanina na susunod sa aking utos, nang walang reklamo. Oh, susunod ako sa aking tagapagligtas nang walang reklamo. Mr. Shen, tungkol kay Miss Yanshi. Nais ng asawa mo na, maging maluwag ka, dahil magkasama kayong lumaki. Pagkidnap na may balak, pagtatangka sa pagpatay. Walang usapan dito. Mr. Shen, may isa pang bagay. Sa lugar ng kidnapping, natuklasan namin, sa lugar ni Miss Yanshi, ang inyong cellphone. Pasensya na, Anan. Kumusta ka ngayon? Ayos ka lang ba? Pasensya na, pasensya na. Ilang araw ang nakalipas, nanakaw ang phone ko, hindi ko napansin. Tapos nasaktan ako at nawalan ng malay, kaya hindi ako nakareply agad. An, mapapatawad mo ba ako? Ipinapangako ko, hindi na mauulit. Ayos lang ako. Nasaktan ka ba? Kumusta ka? Okay na ako ngayon. Buti naman at ayos ka. Bakit nitong mga nakaraang araw, lahat ng nasa paligid ko ay nasasaktan? Pero, talaga bang nagkataon lang? Talaga? Nawalan ka ba ng malay? Uy! Ano? May nangyari kay Lola. Itong matandang ito? Sabi mo, siya ay ganyan na? Ayaw pa ring ibigay sa akin ang kanyang ari-arian. Ano? Balak mong dalhin sa kabaong? Hindi kaya siya ay ibigay kay Muning na iyon? Susubukan niya. Kapag nagising na ang matanda, ako agad ang password ng bank card ay kukunin ko. At hindi ko pababayaan na mapunta sa walang hiyang babaeng iyon. Tama? Hey! Sabi ko, kayo, hindi ba kayo nakakaintindi ng tao? Ito, bilisan, bilisan. Ang matanda mula sa ICU o saan man, ilabas. Ang mahal naman manatili doon. Hindi, kayo ba ay isang walang kwentang ospital? Gusto ninyo lang kaming dayain? Tama ba? Oo nga, kung may pera tayo, hindi na lang bilhin ang bahay para sa anak nating lalaki. Tama. Matanda na, saan bagay ang ganito kalaking gasto sa ospital? Ang nakahiga dito ay ang ina ninyo. Ano pakialam mo? Walang kwentang doktor. Walang kwentang doktor. Nakita ng lahat ito. Ako ba ang nagsabi nito? Hindi ba halata? Sa tingin ko,
Kayo ay nandito para dayain kami sa pera, tama ba? Kailangan kitang ireklamo, irereklamo ko kayo. Tawagin ninyo ang inyong supervisor, bayaran ninyo ang aking mental damages. Kagabi nang dalhin ang matanda, ang dalawang ito ay tumangging pumirma. Gustong unahin ang ari-arian ng matanda at ang nito. Itong dalawang gago, kaya nilang gawin ito sa lola. Subalit Miss Muning, may mga patakaran ang ospital. Kung maaari bang isulong muna ang bayad na ito? Kung hindi, kailangan nang ilipat ang matanda. Doktor, makakaya ko na mabuo ang perang ito. Naiintindihan ko, Miss Muning. Pero hanggang bukas lang kita matutulungang maantala. Reklamasyon. Anong kapal ng mukha nyo? Sino ka? Anong pakialam mo? Muning, ilang taon tayong hindi nagkita. Itong babaeng ito, naging parang sirena na. Tabi, umalis ka nga. Balita ko sa kabilang baryo. Yung bobo ng pamilya Lee, gustong mag-asawa. Ang laki ng bigay kaya. Ay nako, si Ningning pala. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Ang ganda-ganda mo na. Dali, sumama ka sa tita. Umuwi na tayo at mag-usap. Naging maganda ka. Hindi na kita makilala. Hoy, Ningning. Tara, umuwi na tayo. Itatrato kita ng tito. Tara. Umuwi? Umuwi para kontrolin mo ako? Puwisit na babae. Huwag mong abusuhin ang kabaitan namin. Nag-iingat lang kami. Dahil sa lalim ng pagmamahalan ng pamilya, mas makapal ang dugo kaysa sa tubig. Kaya hindi na namin binalikan ang mga pagkakamali mo at nangahas ka pang banggitin ang nakaraan. Tingnan nyo lahat. Ito ang babaeng ito. Noong high school pa lang, nanliligaw na sa mga lalaki. Talagang pinapahiya ang pamilya. Tama? Miss Mu, mahirap harapin ang masasamang tao. Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin sa opisina para makaiwas. Wala iyon. Kayo dalawa, kanino ba kayo nagsasalita kanina? Ikaw ang pinag-uusapan. Babaeng mahilig magpalit ng lalaki at walang respeto sa sarili. Nasa akin pa rin ang mga pangit mong litrato noon. May gusto bang makakita? Ipapakita ko sa inyo ng libre ngayon? Teka, hindi tama. Bakit laging nasa kanya ang panig mo? Ikaw yata ang bagong kasintahan niya. Ha ha ha. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng walang katotohanan. Dumating na ang pulis. Kayo dalawa, pinaghihinalaang naninira ng puri ng iba. Sumama kayo sa amin. Sino ang naninira? Sasabihin ko pang naninira ka sa akin. May ebidensya ka ba? Nasa akin ang ebidensya. Nasa akin ang ebidensya. Ginoo, sa loob ng teleponong ito, ang mag-asawa, panggugulo, sa ospital. At ebidensya ng paninirang puri sa iba. Hindi. Kuya Pulis. Pamilya kami. Nag-away kami ng pamilya. Krimen ba iyon? Tama na. Hindi na ako ang dating Muning na pinapahiya ng lahat. Mas mabuti pang timbangin ninyo ang inyong sarili. Siye. Ganyan mo ako tratuhing? Maghintay ka. Halika Tara. Muning, hindi mo ito magagawa, Muning. Miss Muning, ang galing ninyong manghula. At Tuni, Wu, pakiusap, ang ebidensyang ibinigay ko sa iyo dati. Isumite na lahat, ang mga taong nanira sa akin dati. Wala akong pakakawalan. Sige, gagawin ko na agad. Lola, gising ka na. Halika, maupo ka muna. Dahan-dahan. Ningning, matanda na ako. Sa buong buhay ko, ang pinakaalalahanin ko ay ikaw. Lola, wag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo agad. Daddy, hindi kita naprotektahan. Nagdusa ka ng marami. Ningning, tulungan mo si Lola na makuha mula sa aparador. Kunin ang damit na iyon. Ningning, ito ay isang card. Ito ay mula kay Lola. Ang ilang 10,000 piso
na naipon sa loob ng maraming taon, ibibigay ko sa iyo. Bilang dote para sa iyong kasal sa hinaharap. Hindi ko alam kung makikita ko pa ang aking mahal na apo na magpakasal. Lola, hindi ko ito maaaring kunin. Kaya ako na kumita ng pera ngayon at gusto ko pa kayong alagaan. Oo, Sumunod ka, kunin mo. Kung hindi, ang puso ko ay hindi payapa. siya Lola. Kukunin ko muna ang perang ito. Kapag gumaling na kayo, ibabalik ko sa inyo. Sa palagay ko, kapag ikinasal na ako, kayo po ang magbibigay ng pera sa akin. Lola, sana po ay maging mabuti kayo. Pero, Chuchu, pwede bang makahiram ng kaunting pera? Anong meron? Yung lola ko, may sakit siya at na-ospital. Kakasal lang namin ni Songwen. Malaki ang nagastos namin. Ngayon, konti lang ang mahuhugot namin. Pahiram ko muna sa iyo. Salamat, Chuchu. Gigi, nandito ka ba? May sakit ang lola ko. Gusto ko sanang magtanong sa iyo, pwede ba akong manghiram ng pera? Matagal na si An-An na hindi nag-reply sa akin. May sakit pala ang lola niya. Pwede. Magkano ang kailangan? Maaring medyo marami. Kailangan ng 500,000. Doktor, maaari na akong magbayad. Zizi, salamat. Walang internet. Walang signal. Itong maliit na lugar mahina ang infrastruktura. Sige na lang, kapag may internet na saka ko na ipapadala kay Gigi, mahal. Anan, natanggap mo ba ang pera? Kumusta ang kalusugan ni Lola? Malala ba? Kailangan ko bang mag-ayos ng doktor na pumunta? Anan? Anong nangyari? Si An-An ay abala na naman? Ang inyong araw-araw na komunikasyon ay sa pamamagitan lamang ng malamig na cellphone. Walang sapat na emosyonal na palitan. Anan? Talaga bang para sa pera? Ka lang ba sumama sa akin? Ang relasyon ba natin ay para lamang sa interes? Sa wakas ay gumaling na ang sakit ni Lola. Pag may pagkakataon, tiyak na dadalhin ko si Lola sa Beicheng. Pero sa tingin ko, simula nang humiram ako ng pera kay Zizi, parang naging malamig na siya sa akin. Ay, wag na. Umuwi muna ako at matulog ng mahimbing. Mismo. Gusto kang makita ng aming Mrs. Shen. Sumama ka sa akin. Talaga? Ulit na naman? Mrs. Shen, naihatid ko na siya. Mismo, hindi ka naman magagalit sa ganitong paraan para imbitahan ka. Ginang Shen, may kailangan po ba kayo? Mismo, maupo po kayo. Ginang Shen, kung may gusto kayong sabihin, diretsuhin na lang po ninyo. Huwag magmadali. Uminom muna tayo ng tsaa at dahan-dahang mag-usap.
Ano? Natatakot kayong may problema ang tsaa? Hindi ko kailangan ng ganyang paraan. Talaga? Sa tingin ko lang, ang paraan ni Ginang Shen ng pag-imbita ay kakaiba. Relax lang, Miss Mu. Inimbita kita ngayon para tanungin ka lang. Ano ang tingin mo sa anak kong si Ziyuan? Si Amo Shen ay isang napakahusay na amo at respetadong superior. Talaga? Iyan ba talaga ang tingin mo? Pero bukod doon, Miss Mu, wala bang ibang uri ng damdamin? Gaya ng pag-ibig? Ginang Shen, ako ang katuwang ni Amo Shen. Siya at ako nagkikita lang sa trabaho. At wala akong ibang nararamdaman para kay Amo Shen. Ano bang ibang nararamdaman? Pag-ibig, di ba? Mahirap kontrolin iyon. Pareho tayong babae? Alam ko kung ano ang gusto mo. Hindi, Ginang Shen, hindi po ninyo alam. May nobyo ako at mahal na mahal ko ang nobyo ko. Ah, talaga? Mahal mo iyong nobyong sa internet na mahilig mawala? Isang babae at lalaki, sumunod kay Jiyuan pa uwi at iniligtas kanya kahit delikado. Akala mo ba maniniwala ako? Inimbestigahan mo ako? Ano namang kung inimbestigahan kita? Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, kasama na noong high school, kung ilang lalaki ang naakit mo, at ang malalaswang larawan. Ginang Shen, diretsuhin na natin ang usapan. Noong huli akong nasa ospital, binabalaan kita. Umalis ka agad sa trabaho, layuan si Jiyuan, layuan ang Beicheng, huwag kang tumapak sa Beicheng kahit isang hakbang. Ang sagot ko ngayon ay katulad pa rin ng dati. Talagang hindi ako aalis sa trabaho at talagang hindi ako aalis ng Beicheng. Isang mababang assistant. Sa tingin mo, bakit mo kaya mahawakan ang puso ni Jiyuan? Ang tungkulin ko ay gawin ng maayos ang trabaho sa Shen Corporation. Hindi kailangan na mahawakan ang puso ni Mr. Shen. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. O kaya umalis ng Beicheng. O kaya, pagkatapos mong mapahiya at mawalan ng pangalan, palayasin ka. Muning, naupo ka bilang assistant ni Jiyuan. Sa tingin ko alam mo rin kung paano pumili ang isang matalinong tao. Nagtatrabaho ako ng masigasig sa kumpanya masipag magtrabaho ay para magkaroon ng sariling bahay. Hindi kailanman kay Mr. Shen nagkaroon ng anumang hindi nararapat na pag-iisip. Alam ko ba kung mayroon ka o wala? Ngayon, sinasabi ko lang sa iyo. Layuan si Jiyuan, layuan ang Beicheng. Kung hindi, Sasabihin ko rin sa inyo, hindi ako aalis sa trabaho at hindi rin aalis ng Beicheng. Ngayon, ang hindi ko ginawa, walang sino man ang makakapagbintang sa akin. Ginang Shen, alam ko na ang pamilya Shen ay napakamakapangyarihan. Pero itong ginawa ninyo, alam ba ni Mr. Shen? Si Mr. Shen ay laging nagtatanggol sa kanyang mga tao. Kahit na ako ay isang maliit na assistant lamang. Pero kung gagalawin ninyo ako, iyon ay parang sinasampal ninyo si Mr. Shen. ikaw? Sa tingin mo ba, ako na naghirap pinalaki kong anak, ay para sa isang walang kuwentang maliit na assistant lalaban sa akin? Kung ganoon, ano naman ang kinakatakutan ninyo? Kung hindi ninyo ako gusto, bakit pa kayo makikipag-usap sa isang maliit na assistant? Sayangin ang oras? Ihatid si Miss Mo pabalik. Opo. Magkano ang narinig mo kanina, Ziyuan? Ziyuan, bakit ka umuwi ngayon? Hindi ba nasa opisina ka? Kung hindi ako umuwi para kumuha ng dokumento, hindi ko makikita ang magandang dulang ginawa ng nanay ko. Kung ginalaw mo pa ang aking tao, huwag mo akong sisihin. Kahit na wala ng pagtingin sa ating pagiging ina at anak. Mr. Shen, bakit bigla mo akong naisip ang yayain kumain? Nag-file ka ng annual leave ng maaga. Naayos mo na ba ang lahat? Oo, naayos na lahat. Ikaw, pagkatapos mong bumalik sa Beicheng, may nangyari bang kahit ano? Meron, pero hindi ako makapagsabi. Mismo. Kung sasabihin mo kay Mr. Shen ang tungkol sa paghahanap sa iyo ng ginang na nangyari ngayon, ang iyong may sakit na lola ay mapapahamak. Ikaw, May protection ka. Siya ay wala.
Presidente Shen, busog ka na ba? Oh. Oy. Muning. Pasensya na. Yung nangyari sa bahay ko dati, alam ko lahat. Muning, yung banta ng nanay ko, huwag mo nang dibdibin. Magtrabaho ka lang ng maayos. At kumita ka ng sapat. Wala kang ibang dapat ipag-alala. Alam ko. Ikaw, bilang isang babae, ang hirap magtrabaho sa malayo. Marami kang tiniis na sama ng loob. Ang mga hirap mo, naiintindihan ko lahat. Pero Muning, ikaw ang assistant ko. Hindi ko hahayaan na may mang-api sa'yo. Mabuti naman. Kung gusto mo, ihahatid ka ng driver ko. Si. Salamat, Presidente Shen. Oy, lumabas tayo at uminom. Anong problema mo? Noong huling beses na uminom ka ng sobra, ay noong niloko ka ng nobya mo. Sabihin mo kung ang isang babae ay kasama mo para lang sa pera at posisyon. Makikipagrelasyon ka pa ba sa kanya? Ikaw talaga. Huwag mong sabihing niloko ka niya sa pera. Kung sabi ko lang, Sa tingin ko, may sagot ka na sa isip mo. alam ko, ikaw, isang babae, ang hirap magtrabaho sa ibang lugar. Marami kang pinagdaanang paghihirap. Ang iyong mga sakit, naiintindihan ko lahat. Pero Muning, ikaw ang aking assistant. Hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Seryoso rin ako sinuri ang relasyon natin. Ang hiwalayan, para sa atin, baka isang mabuting pagpipilian. Pero bago ang hiwalayan, pwede ba nating magkita? Ituring na lang bilang pamamaalam sa relasyong ito. Bakit nandito si Muning? Muning, bakit nandito ka? Mr. Shen, ang galing ng timing. Ikaw ba ay naghihintay ng isang tao? Hindi ako natatakot na pagtawanan mo ako pero pumunta ako para makipagkita sa ex-boyfriend ko. Kakabreak lang namin. Pero hindi pa kami nagkikita. Yung sinabi ko dati, yung nobyo ko sa internet. Sige. Pakiusap. Sagutin mo na ang tawag. Kumusta? Nandito na ako. Nasaan ka? Talaga ikaw? Bakit mo binaba ang tawag? May emergency ako ngayon. Hindi ako makakapunta. Sa susunod, handa na akong pumunta at makita ka. Hindi man lang nagpakita para sa huling pagkikita. Ibabalik ko na lang sa iyo ang mga ito sa pamamagitan ng koreo. Shenzong, ito ang hinihingi ninyo. Lahat ng impormasyon tungkol kay Miss Mu. Si Miss Mu ay hindi maganda ang kalagayan. Noong siya ay 6 taong gulang, ang kanyang ama ay namatay na. Noong siya ay nagtapos ng high school, may nagkalat ng masamang chismis tungkol sa kanya. Kaya siya ay pinalayas sa paaralan. Ang kanyang nobyo ay walang pag-aatubiling nakipaghiwalay sa kanya. Ang tito at tita ni Muning na nang aapi sa kanya. Ano na ang nangyari sa kanila ngayon?
Naaresto na sila ni Miss Mu at dinala sa pulisya. Kung gayon, dagdagan natin ang apoy. Hayaan ang 2 taong ito na walang kwenta. Na huwag na silang makalabas kahit kailan. Naiintindihan ko, Shenzong. Ang taong nagkalat ng chismis noon, nahanap na ba? Oo, nahanap na. Isa itong maliit na pamilya mula sa North City. Ang ibig ninyong sabihin ay, Kung gayon, wala na silang dahilan para umiral. sige, gagawin ko na ito. Ningning, dahil sa mga nangyaring ito, kaya ayaw mong magpakuha ng larawan at hindi ka naniniwala sa tunay na pag-ibig. Uy, kontakin agad ang pinakamahusay na medical team sa buong mundo. Siguraduhin ang lola ni Muning ay gagalingin ninyo. Tati, hindi kita ginawa ng mabuti. Simula ngayon, tiyak kong babawi ako sa iyo. At mamahalin kita ng totoo. Shenzong, bakit nandito ang kahon na ito? Muning, bakit ka nandito? Shenzong, ang galing ng timing. Baka si Shenzong. Ay si Gigi. Mukhang alam na niya sa wakas ang relasyon nating dalawa. Muning, pwede ba kitang tanungin? Anong tanong? May nobya ako. Siya ay isang mabuting babae. Pero dati ay nagkamali ako sa kanya. Kaya ngayon, gusto kong bumawi sa kanya. Sa tingin mo, mapapatawad ba niya ako? Hindi po ninyo siya pinagkatiwalaan. Sa madaling salita, hindi sapat ang tiwala ninyo sa kanya. Bago pa man makumpirma ang bagay, ipinalaganap na ninyo ng todo. Iyon ay isa pang sakit sa kanya. Ang mga pagkakamali ko, inaamin ko lahat. Mahaba pa ang daan. Babayaran ko siya ng paunti-unti. Ning-ning. Sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Pwede ba? Bakit mo ako biglang tinawag ng ganyan? Kailangan ko munang makita ang pag-uugali mo. Tinatakot mo na naman ako. Mukhang sinabi mong pagod ka kagabi. Nagkukunwari lang pala. Kung gusto mo, ituloy natin. Ay, hindi kita paniniwalaan. Bumangon na tayo. May pulong pa sa umaga. Hoy, oo nga pala. Bakit hindi mo isinuot ang kwintas na binigay ko sa iyo? Sabi mo kayo mga mayayaman, talagang may diferensya kayo. Kwintas na nagkakahalaga ng 200 milyon. Paano ko iyan isusuot sa labas? Kung mawala ito, magsisisi ako ng sobra. Buti na lang, inilagay ko sa safe. Walang problema. Kung mawala man, bibigyan kita ng isa pa. Si Lola. Oy, Ning-ning, ikaw at si Xiao Shen ay dapat magmadali. Maaari na akong lumabas ng ospital sa susunod na linggo. Maghahanda na akong yakapin ang apo. totoo ba Lola? Gumaling ka na ba? Salamat sa doktor na ipinakilala ni Xiao Shen. Salamat, Zihiwan. Tungkol naman sa ipinagbili ni Lola, tayo. Dapat ba tayong magmadali?